awitin ang Take the World But Give Me Jesus, SDA Hymnal 209-209. Ayan, happy Vesper and happy Sabbath po sa bawat isa. Happy Vesper. Ulit. Happy Sabbath po sa everyone. Happy Vesper. Happy Sabbath. Ulit talaga. Ayan. So, sa pag-awitan ay pinangunahan po tayo ni Amiel Gula. At welcome ni Mark sa niyo pong lingkod, si Mayan Mendez. At opening song o Jesus I Promise, hymn number 279. At pagkatapos ko ng opening song, ang ating po opening prayer na si Leonard Mendez. At bago pa tayo makapakinig ng magandang mensahe ni Brother John Ray Baplor, ay pangungunahan po muna tayo ng musical offering ng The Genesis Singers. At pagkatapos po ng mensahe ni Brother John Ray Baplor ay closing song na I Will Go at closing prayer ng ating pong speaker. Yun lamang po at and happy Sabbath. Atin pong itayo at awitin ang All Hail the Power of Jesus' Name, SDA Hymnal 127-127.
aming Diyos na nasa langit, purihin ka sa gabi ito sapagkat binigyan niyo po kami ng pagpapala sa gabi ito nang siyang magbibigay sa amin na alaala na magbibigay ng karunungan sa bawat isa sa mga magitan ng inyong mga salita. Lord, purihin kayo sapagkat sa gabi ito ay muli po kami nagtipon-tipon. Kaunti man kami dumalo ngayon, ngunit handa po kami na mag-serve pa rin at pakita sa inyo kung ano po ang pumuri at pagpasalamat sa inyo, Panginoon, sa gabi ito. Lord, nadalangin ko sa mga hindi po nakapunta ay muli niyo pa rin silang gabayan, Panginoon, at palahanan sa inyong pag-worship. Lord, dinadalangin ko ngayon din po si Brother Daniel na siyang magdadala ng inyong buhay at salita na siyang maghahatid sa amin ng leksyon sa magitan ng inyong salita. Lord, ito po ang inyong dalangin na siyang inahalay namin sa inyo, Panginoon. Alang-alang sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you.
you. And happy Sabbath, mga kapatid. Maraming salamat po sa ating pong mga singer, the Genesis singer po, at sa kanilang awitin Via Dolorosa. Anong ibig sabihin ng Via Dolorosa? Ha? Ikaw, Han? Landas ng pagdurusa. Sa landas ng pagdurusa. Anong salita yung Via Dolorosa. Sa landas ng pagdurusa. Yun ang ibig sabihin. Kaya pag nakikita niyo yung video kung paano nagdusa ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sa ala-alam lang po sa pagtubos na ang sanlilika, mga kapatid. Ay yung message na dalawang beses kang naging akin ba yun? Tama, no? Kinreate at itinubos. Ibig sabihin ay Via Dolorosa. Ngayon, Sister Mian, pwedeng pero na naman. Kaya ating pong pag-uusapan o ang mensahe pinadala ng ating Panginoon sa gabing ito ang iba kundi ang pangangaral ng practical na sermon. Counsel on Steward. Makita. Okay. Kabanata 6 or chapter 6, pangangaral ng practical na sermon. Yun po yung ating pag-aaralan sa gabi nito. Bago po yun, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat sa gabing ito, araw na kapanginahan. At ngayon po sa gabing ito kami po ay narito upang purihin at dakilain ang dakilang pangalan ng Panginoon sa aming pong pagsamba sa iyong harapan. Kabanalin mo kami, layo mo kami sa aming mga distraction. Upang sa gayon ang mensahe namin pong marinig sa gabing ito ay aming pong matanggap sa aming pong sarili. Panginoon, luwatiin iyong dakilang pangalan at ang mensahe na aming pong marinig ang siyang magbigay sa aming inspirasyon sa aming buhay. Ito ang dalangin sa pangalan po. Amen. Hindi nawawala-wala. Sabi dito sa Counsel on Steward, sabi po sa, teka, ba't parang isa lang yun? Sabi po sa Review and Herald, August 21, 1894, ito po yung pagkakasabi. Ang pagbibigay para sa pangailangan ng mga banal at para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos ay pangaral ng mga practical na sermon na nagpapatotoo na ang mga nabibigay o ay hindi nakatanggap ng biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. So, ibig sabihin, kapag ka nagbigay kang kapatid, ay ito ay ibabalik sa iyo yung blessings, no? Walang kapatid kapag nagbigay ay walang kabuluhan, kundi kapag nagbigay ka, ay mayroon kang matatanggap, mga kapatid. Siksik liglig ayon sa Micah 10, ano po, na pangako ng ating Panginoon. Ngayon po, ang isang buhay na halimbawa ng isang di makasariling katangian na ayon sa halimbawa ni Kristo ay may malaking kapangyarihan sa mga tao. Yun daw pong yung halimbawa ng hindi makasariling paglilingkod o yung pagbibigay sa ating kapwa o ano man ang iyong ministry sa buhay mo na hindi makasarili, mga kapatid, ay sabi ng ating Panginoon, kakatulad ito ni Kristo na
ano daw, may malaking kapangyarihan na ipagkakaloob para sa iyo at doon sa mga taong iyong pagbibigyan. Yaong mga hindi nabubuhay para sa sarili ay hindi uubusin ang bawat dolyar upang matagpuan ang kanilang inakalang mga kagustuhan at ibigay ang kanilang mga kaginhawaan. Ngunit, isa-isip na sila ay may mga tagasunod ni Kristo at na mayroong iba na nangangailangan ng pagkain at pananamit. Ito ay kapag halimbawa, pinagpapala ka, mayaman ka, meron kang mga negosyo na tinatangkilik mga kapatid. Hindi lang sa sarili mo lang, no? Kaya sa pagpapakita na ikaw ay mayroong pagpapalang tinanggap. Kung hindi, ang pagkakasabi dito ay yaong mga blessings, no? Ay dapat ay ibahagi din para sa iba mga kapatid. Pagkain o anumang klaseng blessings na dapat na ipagkaloob sa mga may hirap o nangangailangan ay dapat tayo ay magbigay mga kapatid. Yaong nabubuhay upang bigyan kasiyahan ang gana at makasariling pagnanasa ay mawawalan ng pabor ng Diyos. Okay? Yung po daw mga nabubuhay tapos nung mayroong magandang pamumuhay, may kasiyahan at makasariling pagnanasa, no? Yung hindi, pinagpapala ka pero parang hindi ka naman nabibigay o kaya pinagpala ka pero hindi mo naman sinishare mga kapatid. Ang sabi daw dito, mawawalan ng pabor, no? Sa Diyos mga kapatid. At mawawala ang makalangit na katimpala. Mawawala din po yung makalangit na katimpala mga kapatid. At pinatutuhanan nila sa mundo na wala silang tunay na pananampalataya at kapag hinahangad nilang ibahagi sa iba ang kaalaman at sa kasalukuyang katotohanan. Ituturing ng mundo ang kanilang mga salita bilang tumutunog na tanso at umaalingaw-ngaw na simbalo. Okay? At ipakita ng bawat isa ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Okay, tapos sabi daw dito sa Tiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Okay? Pag-iisa. Kaya ipakita ninyo sa kanila at sa harap ng mga simbahan ang katibayan ng inyong pag-ibig at ang aming pagmamapuri para sa inyo. Kaya dito, kaya nga meron tayong church mga kapatid, no? Kapag pinagpapala tayo, karoon tayo ng mga halimbawang natatanggap mula sa ating Panginoon, dadalhin po natin yan sa church. At sama-sama po natin pag-iisahin yan at ibabahagi. Kaya nga meron tayong tawag na Dorcas, ACS. Kasi kapag pinagpapala ka, hindi mo naman siya ma-share na sa'yo lang. Kundi dapat pala kasama ang buong iglesia na na gumawa. Kunyari, meron kang dala, blessings. Ibibigay mo sa Dorcas, ibibigay mo sa ACS. Tapos, gusto mo naman sumama para mamigay, sama ka. Pero pag ayaw mo naman, at least nakapagbigay ka. Pero ang mabuting tugon, kapag nagbibigay ka, gumagawa ka. Kaya sabi dito, pananampalatayang walang gawa, patay mga kapatid. Magbibigay ka lang para sa kagustuhan mo lang na hindi ka nakasama sa gawain ng Panginoon, yung pera mo, ginamit mo para gumawa. So, wala kang effort kundi yung pera lang ginamit mo para doon sa mission mo. So, sa ibang mga parting simbahan, yun yung tinatawag na manatisim mga kapatid, na nagbibigay lang sila ng pera o nagbibigay sila ng abuloy, anumang offering, pero hindi na sila nakikipag-involve sa gawain ng
iglesia. So, kapag wala kang gawa, yung pananampalataya mo, patay mga kapatid. Dapat, kapag may blessing dumating sa'yo, isi-share mo siya, hindi ikaw nag-share, kundi pupunta ka din, tulungan ka din sa sa care group mo kung saan ka nabilong mga kapatid. Kadalasan yan mga kapatid sa may mga maramdaman na nasa bahay na, hindi makalakad, hindi na rin makatagal sa mga pagmimisyon. So, ang ginagawa nila, yung pera nila ang ginagamit nila para i-share yung kanilang blessings, mga kapatid. Kaya, pero mas maigi na kapag tayo nag-share, gumagawa din tayo sa gawain ng iglesia. Kaya merong simbahan na nakatayo sa komunidad. Tanda yon na ang simbahan ay tumutulong sa pangangailangan ng community o yung komunidad, mga kapatid. Kapag may mga baha, yung unang-una dapat nagagalaw na magkatrabaho sa pamagitan ng ano ba tawag doon? Yung community service o yung ACS ay dapat yung iglesia, mga kapatid. Ano tayo kapag nandito tayo sa kamkam na nakatayo ang ating simbahan, kapag mayroong mga sunog, mayroong mga nangyayaring mga kalamidad, hindi natin nakikitaan yung simbahan ay gumagalaw para tumulong. Dapat nakikitaan, mga kapatid, ng iglesia kapag may mga pangyayari ng mga kalamidad, una-unang tumutugon ay ang iglesia. Dapat mas uunahan pa natin yung pamahalaan bago pang mamahalaan magbigay. Ang iglesia kagad unang-unang mamimigay ng pangailangan ng nasalanta o naapektuhan, mga kapatid. Dapat yun yung una-unang gumawa, mga kapatid. Huwag natin hintayin na yung pamahalaan pa ang dapat gumawa. Kung hindi, yung yung iglesia, mga kapatid. So, anong trabaho naman para doon sa mga nanampalataya? Yung blessings nyo, mga kapatid, ibibigay nyo doon sa iglesia. At ang umahawak niyan, walang iba kundi ang ating pong Dorcas o ACS. Iipunin yan, iipapak yan, at sama-sama ipamigay doon sa mga nasalanta, mga kapatid. Kahit kayo, meron kayong maliit na tinapay, pwede kong i-share nyo po yun sa Dorcas, ipamigay. Ibigay doon para yung tinapay mo maliit makakarating doon sa nangangailangan. So malaking bahagi ang iyong ginawa na sa time na yun na nangangailangan ng tulong, yung tinapay mo, kapatid, nakatulong doon. So nakuha niyo? Kaysa naman ikaw lang mismo mag-isa pumunta doon para ibahagi mo yung tinapay na yun. Kaya dapat sama-sama nagkakaisa, tumutulong para sa gawain ng ating pong iglesia. Kaya nga meron tayong simbahan para doon natin ilalagak yung blessings na ibinigay ng Panginoon sa atin through channel sa atin at ibibigay sa kanila. Alam niyo po yung proseso, yung cycle. Mula sa langit, nagbigay ang Panginoon ng blessings. Ibinigay sa iyo doon, sa pamilya mo, sa tahanan mo, kung saan ka naroon. At ang gagawin niyo po, pupunta po kayo ng simbahan at ibibigay niyo rin po yung blessings na ibinigay ng Panginoon sa inyo. At isi-share naman ng simbahan doon sa nangangailangan. At yung simbahan makikilala sa sa komunidad, mga kapatid, na merong iglesia pala ng Seventh-day Adventist na gumagalaw at tumutulong doon sa mga nangangailangan. Dapat nakikitaan yun. Kaya nga, yung simbahan, kapag nakatayo, saan? Sa komunidad, ay nakikita yung alin? Yung alin po? Yung light, yung ilaw na nakatayo doon sa komunidad at nagniningning ito, mga kapatid, para doon sa mga taong nasa kadiliman, mga kapatid. Hindi lang tayo nag-share ng salita ng Panginoon, kung hindi, yun talaga ang gawain ng iglesia na mag-share ng pangangailangan ng isang komunidad. Nandito tayo, nagsisimba tayo, hanggang doon lang ba tayo, hindi, mga kapatid. Kaya nga meron tinatawag na outreach program. Kapag nandoon na tayo sa simbahan, lalabas tayo at isi-share natin yung blessing ipinagkaloob ng Panginoon sa atin.
So, ganun po dapat ang process o yung proseso ng gawain ng iglesia habang tayo ay naghahantay sa muling pagbalik ng ating Panginoon. So, biro mo, sabi doon dito, kapag yung inyong pananampalataya ay walang gawa, ano? Patay, mga kapatid. Kahit na magsimba ka dito, maaga ka pang dumating, dahil meron kang pananampalataya sa Panginoon, nagsimba ka dito, pero wala ka nang ibinahagi na blessings para doon sa nangangailangan. Wala din, mga kapatid. Okay? So, ayan, maiksi na naman to. Dito, sabi dito sa may ito, sabi dito, ang pinakamahirap ng sermon sa mga nagdikit-dikit siya. Sa mga aral, ang pinakamahirap na pagsasanay o pagtanggi sa sarili, ang sakin ng makasalanan. Yun daw pong pinakamahirap na sermon, mga kapatid, ay yung mangaral ka. Yung bawa, mangaral ka na meron kang yung pinakamahirap na pagsasanay. Halimbawa, nagsisermon ka, mga kapatid. Yung pinakamahirap na sermon, yung pinakamahirap na pagsasanay, yung pagtanggi mo sa iyong sarili, mga kapatid. Kasi bakit? Kasi yung sermon mo, yun yung dapat magbago sa sarili mo. Yung ba, kasi sermon ka, hindi yung para sa kanila, para din sa iyo, mga kapatid. Kaya kapag ka nag-sermon ka, dapat nakikita yon sa iyong mga sarili. Bawa, salita ka ng salita na Christ character, pero nakitaan naman pala sa sarili mo, hindi ka naman Christ character. Wala din, mga kapatid. Kaya yun dapat, ang pinakamahirap na sermon ay yung pagtanggi natin sarili. No? Ipasakop natin yung ating sarili sa Panginoon. Alam mo, nung binabasa ko ito, dapat yun ang dapat maging basihan natin habang tayo ay nagsisermon. Kasi bakit? Kasi kapag sinisermon mo siya, dapat nag-change yung iyong mga attitude, mga kapatid. Kaya, ngunit, sabi dito, sabi daw, ang sakim na makasalanan, no? Ang sarili ay nagsasara ng pinto sa kabutihan na maaring gawin. Ngunit hindi ginagawa dahil ang pera ay inilalagay para sa makasariling layunin. So, tungkol po ito sa ating bilang katiwala, mga kapatid. At, alam nyo, maliit na sa letra. Dahil ang pera, ngunit, imposible para sa sinuman na napapanatili ang pabor ng Diyos at pagtamasa ng pakikipag-isa sa tagapagligtas. At sa parehong oras ay walang makasakit sa mga kapakanan na kanyang mga kapwa nila na walang buhay kay Kristo. Namamatay sa kanilang mga kasalanan, si Kristo ay nag-iwan sa atin ng isang magandang halimbawa ng pagsasakripisyo sa sarili. Kaya dapat matuto tayong i-sacrifice ang ating sarili at ang naging halimbawa ng pagsasakripisyo walang iba ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala nang iba, mga kapatid, sa atin mahirap yun. Kahit yung 10 piso na lang, ibibigay mo para ayaw mo pang ibigay, di ba? Kasi nga, walang-wala ka na eh. Ibig sabihin na para na lang sa'yo, hindi natin maibigay kasi nga para lang talaga sa'yo yun yung natitira. Pero dapat pala, matutunan natin pala ng ganon na kapag ka tayo magbigay, kahit walang-wala ka na, ibibigay mo na lang. So dapat matutunan natin pala yun, yung ganong sakripisyo, mga kapatid. Yung pangalan yung palang yung matutunan natin sacrifice,
Lalo na kapag kayong buhay natin, ibigay natin mga kapatid. Baka hindi. Lalo na pagka dumating yung persecution, hindi mo kayang ibigay ang iyong buhay kapag dumating ang mga oras na yon, hindi mo pwedeng isacrifice ang iyong buhay. Para lang sa pananampalataya ng Kristo. Dapat matutunan natin yun. Na magkaroon tayo ng sacrifice para makamit natin ang ang tamang pagiging katiwala ng ating Panginoon. So ito lang po yun. So ayan yung ating pong pamagat ulit ay Kabanata 6, pangaral ng practical na sermon. So ito lang po ang dalangin natin sa gabing ito. Happy Sabbath and God bless. Bilang tugon po sa magandang mensahe at tumawiti at tayo ang Bible Book. Salamat o Panginoon sa gabi nito. Salamat din po sa mensahe na aming pong narinig. Yung sa pamagitan po na pangaral na praktikal na sermon. At ang pangaral na yon, ang pinakamahirap po na sermon, walang iba kundi yung aming pagtanggi sa aming sarili na dapat maging example po kami katulad ng ginawa po ng aming Panginoon si Kristo na nagsakripisyo ng kanyang sarili upang matubos tayo sa ating mga nagawang pagkakasala. Salamat sa mensahe na aming pong narinig. Salamat din po sa araw ng Sabat na ito. Pagkabanalin kami hanggang ang dumating ang sundown at magkaroon kami ng kapayapaan sa aming sarili. Pagdalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.